Nemo. Nakiking ka sa amin Node mo. Tapos mo pa ang kapadang singsing Node asa ko. Venian, nababalik ka na ba sa kakaisipang lalaki? Wala akong ginagawa. Nazaktan si Nyan. Linjuan, nakikinig pala ang hipak. Sa amin, kay pusuot pa niya ang kapareho mong singsing. Noyon, dapat siyang pagbayarin. Ako engayon eng kuya. Napakay matura ni Nyan. Dapat kong ipagtanggol ang hipak. Vin Niang. May masamang palag ka pala sa akin. Nakakadiri ka talaga. Huwag. Ito ang singsing ng kasal na iniwan ng nanay ko. Isa para sa iyo. Isa para sa akin. Ngayon, ako na ang magdidisiplina sa Y para kay Yanzi. Lumabas ka at lumyahad. Hindi ka dapat tumayo hanggang gabi. Tingnan ko. Maliit lang na sugat ito. Huwag kang makalala, nandito ako. Hindi kita hahayaang masaktan. Sinabi mo, hindi mo ako hahayaang masaktan kahit kailan. Ano ito? Nyan. Kanina, sa harap ng ate, wala akong magawa kundi gawin iyon. May intindihan Montag, DIBA? Bilis, tawag ka ng sasakyan. Sige, he. Nyan. Linchuan, sumasakit ang tiyan ko. Sana matandaan mo ang aral na ITO. Mamaya, ipapadala kita sa ospital. Nyan, pasensya na. Kapag typos na ang lecha ng ITO, babawi ako sa Y. Heyansi. Galit ako sa iyo. Nyan. Pasensya na. Juniem Gea Mazazakit kung salita kanina, hindi yung totu. Ikaflank an mechalko. Nyan. May magandang balita ako para sa Y. Buntis na anate ko. Malapit na akong makabalik sa Y. Linchuan, Heyansi, ano ang ginagawa mo? Linchuan, Joey. Hindi iyon ang akala Montag. Pakinggan mo muna ako. bumaba ka. Binalaan na kita. Huwag mong lokohin ang lalaki ko. Ang kapal ng muka Montag. Hindi mo kayang kontrolin ang lalaki mo. Bakit ako ang nagdurusa? Sumasakit ang tiyan ko. Zoe, ano ang ginangyayari sa iyo? Doktor, tawagan ang doktor.
Lins Juan, niloloko ka ba niya? Huwag mo na kaming intindihin. Ako atenge na kayo. 1 yen. Sino ang nagpahintulot sa iyong manloko? Walong haya. Nyan, patawarin mo ako. Hindi ko kayang saktan ang ate mo. Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Nakakadiri ka talaga. Nyan. Masama ka, ikaw ang unang nanukso sa lalaki ko. May mukha ka pang manakit. Gusto ko. Mamatay ka na lang sa aksidenteng iyon. Oy. Ano? Lin Yuan, may problema. Sa proyekto sa West Mountain, dahil sa kakulangan sa pondo, ginamit ko ang 30 milyon na pondo para sa proyekto. Ngayon, tumakas ang kontratista kasama ang pera, at hinahanap ay kayo ang Police. Ano? 30 milyon yon. Paano mo nagawang gamitin iyon nang walang pahintulot? Ano ang gigagawin natin ngayon? Buntis pa naman ako. Hindi ako pwedeng makulong. Sa wakas, buntis ka na. Shinjiao E. Ako ay pinaginang gumamit ng pondo ng proyekto ng walang pahintulot. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Lin Chuan, iligtas mo ako at ang anak natin. Ako ang magrereklamo. Ang taong gumamit ng pondo ng proyekto ng walang pahintulot. Hindi si Shenjiao Yi, kundi si Wenyan. Hindi ako. Wala akong kinalaman. Nagdadahilan ka pa. Sumama ka na sa MGA Police. Para sa investigasyon. Hey Yancy, nagsisisi ako na pinili kitang pakasalan. Hipak. Pasensya na sa hirap na dinanasemo. Buntisan ka sa kayo. Hindi niya kaya ang hirap. Kaya ikaw na lang ang itinuro ko para sa kasalanan. Pero wag kang mag-alala. Narito ako para iligtas ka. Binigyan mo ako ng problema tapos bibigyan mo ako ng solusyon. Huli na. Kasulatan ng pag-amin. Ano ang ibig sabihin nito? May naisip akong paan na parehong makakabuti. Maraming beses ka nang nagpakamatay para kay Jancy, di ba? Nalamang na NG Doktor na may tendensia kang magkaroong NG decision. Kapag pinirmahan Montag ang kasulatang ito. At Montag isinakripisyo ang sarili Montag para sa kasalanan ng gias Montag. Masasabi natin sa kanila na Hindi stable ang isip mo at ipapadala ka sa mental hospital. makakalaya ka na. Ipapadala mo ako sa mental hospital. Ito ba ang paraan mong parehong makakabuti? Nyen hindi. Hipag. Wala akong magawa. Pero wag kang mag-alala. Naos kayo nasa mental hospital. Basta't manatili ka lang doon ilang araw, higit pa. Higit pang masasaktan ka. Sasamahan kita palabas. Umalis ka, lumayas ka. Layas. Oy, dalin mo na siya. Nyen nagising ka na. Mabuti naman. Kuya, maging desente ka. Pasensya na hipak. Nadala lang ako, si Mrs. nasa kabilang kwarto nagbubuntis. Pupunta muna ako doon. Pasensya na. Ano ang kailangan mo sa akin, Manang? Wenyan nakakainis ka, namatay na asawa mo. Tapos nanliligaw ka sa asawa ko. E di itali mo ang asawa mo. Huwag mo siyang hayaang manggulo. Matigas ang ulo Montag no, hulan Montag. Kung makikita ni Lin Juan, Na pareho tayong mahulog. sino kaya niya ililigtas?
Ano? Hipak, hindi kao ibibigay si Linghuan sa Ipsilono. Pakyos ap huwag Montag akong itulak. Huwag. Niyan. Salamat sa pagiging unang Montag. Pailigtas si Manang at ang bata. Joey. Ingat. Buti na lang okay ka. Hindi na siya yung taong handang ibuwis ang buhay para sa akin. Niyan, gumising ka. Tumeo ka at kumain. Znobru, avoce duo plavo jogents, dla kiertobutziu. Lederis dil ibes joret et izrodu. Tara, uminom ka. Sihi agad-agad akong itinulak. Para iligtas ang iba. Kaya nagpapanggap ka para kanino? Pasensya na ako. Kaya pala ginising mo ako, pinainom mo ako ng lugaw. Lugaw na may pulang dates pa para sa dugo. Kanino mo ibibigay ang dugo ko? Ikaw ang dahilan kung bakit muntik nang mawala si Zoe. Hindi ka una hinanap ang responsibilidad Montag. Nagpapaw lang ako ng Yekoti. Hanggang kailan ka pa magiging pasaway? 10 tusok. Ang buhay ni Shensaoy ay buhay. Ang buhay ko ba ay hindi buhay? Si Choy ang kasako. Hindi ko hahayang sa tangsiyan ng sinumang. Siya ang asawa mo. Siya ang asawa mo. Lumabas ka. Lumabas ka. Hipak. Bigyan Montag ako ng sampung buwan lang. Pagkatapo, babalik ang la sa normal. Nakakadiri ka. Ayokong makita ka ulit. Mabuti rin, ayaf Montag akong makita. Nasaktan si Zali. Ayaw din niyang makita ka. Umuwi ka na't magimpake. Ikakatid kita pabalik sa pamilya ven mamang gabi. Maging kalmado muna tayong lahat. Sinusumpa ko, sa buong buka ko na ikaw ni Hansi. At sa susunod na buhay, hindi ka o ibang si Verenian. Mach isa. Nandito ako, hindi kita pababayaan na masaktan. Siyang naputay siyang ng ilyon, na ipadala na sa Ipsilono, engea tao enge pamilya pay. Pupunta na para sunduin ka. Kuya, ang gilihin ko na nagpa-plastik para maging katulad mo, vala na kakaalon. Huwag. Niyan, mula nang unang makita kita. Sinumpa kong hindi ako makasawa enge iba, ikaw lang ang mamahalin kao sa buhay na ito. Pakakasalan mo ba ako? Huwag kang makalala, nandito ako, hindi kita. Pababayaan na masaktan. Ikaw lang ang mamahalin kao sa buhay na ito. Nandito ako. Hindi kita pababayaan na masaktan. Hiansi, sana hindi na tayo magkita pa.
Nian, pagkapang NJ hipak. Susunduin kita. Babawi ako sa Y. Isang malaking castle. Testamento. Nian, mahal kita. Ang testamento na ITOU ay ang leha ng aking kayamanan. Sakaling mawala ako, ito ang magiging proteksyon mo habang buhay. Pagpapatira pa, pagbabayad sala, pagpapadugo, ginawang unan. Heyansi, ang mga sugat ko. Bayaran na lang ng testamento ito, Manager Liu. Pakidalhin mo sa abogado para maasikaso. Sige, Ms. 1. Maligayang pagdating, Mrs. Maligayang pagdating sa pamilya, Kay. Ito ang mga regalo na inihanda ko para sa'yo. Ang aking asawa. Wen yan. Salamat, Ginoong Pei. Hindi kadawasang gusto ni Ginong Pei na may humipo sa kana. Nguni espesyal siya sa azawa. Mukang talagang gusto niya ang jazawa. Kaya pakisuyong itulak ako ng asawa pabalik sa kwarto. Mula ngayon, siya na ang aking asawa. Ang pamilya Pei ay may kapangyarihan at impluensya. Kahit alam po ang mga paa ni Pishi, marami pa rin ang gustong pakasalan siya. Ngunit nabalitaan kong lahat ay tinanggihan niya. Ang ating kasal ay itatakda sa mga susunod na araw. Ano sa palagay mo? Ginoong Pei, may isang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Ano yon? Si Heyansi ay hindi patay. Ngunit huwag kang mag-alala, ang kanyang pagkakakilanlan ay na-deactivate na. Mula nang siya ay napanggap bilang kuya. Ang kakilanlan at naging kasama ni ate. Ang aming pagsasama ay tuluyan ng natapos. Si Hensi ang may kasalanan sa'yo, ngunit hindi ako. Pakakasalan kita para maging asawa mo habang buhay. Asawa P. Yan, paghihintay ako hanggang sa araw. Na mahalin mo ako. Ipagutos mo. Kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya he. Benyon, hindi ba napakasunduan natin? Na ihahatid kita pabalik sa iyong pamilya? Saan ka pupunta? Saino ang nakalis ng larawan ng kasal na ITOU. Venyan, nasan ka? Baka nalaman ni Nian. Na nagapoanggap ako bilang kuya, kaya nagalit et umalis. Kuya, Baka naman. Ikaw si Hian Zai. Mas gugustuhin ko na namatay ka na lang sa aksidente. Baka alam na ni Nian na ako si Hianzi. Lin Yuan, anong ginagawa Montag? Ilang beses na kitang tinatawag, hindi mo ako sinasagot. nawawala ang hipag. Nag-aalala ako na baka may nangyari sa kanya. Hindi mo ba siya pinalis pabalik sa kanyang pamilya? Baka umalis na siya ng makisa. Hindi ka na hinintay. Tama ka, malaki ang kalit ni Nian. Baka nagalit siya at umalis nong mag-isa. Sige, pagkapanganak ng bata, babalikan ko siya at ayusin. Lin Chuan, masyado ka nang nag-alala sa kanya. Nahuhumaling ka pa sa kanya. Hindi naman, ikafan asawa ko. Pagod ka na? Kukuha ako ng para sa Y.
Dapat lang sa masamang tao na mamatay ang lalaki mo. Tingnan, Nathan. Paano mo pa gustong akitin si Lin Chuan? Kuya, nagpa-plastic surgery ako para mahing sekreto mo. Balang nakakaalam. Paano nangyari ito? Si Lin Chuan ang namatay. Edi nitong MGA nakarongaro. Ang kasama kao sa kama Ypsilon si Hianzi. An asawa ni Venyan. Hindi pwede, hindi pwede. Hindi pwede. Joey. Bakit ka umiyak? Nagsilos ka, PABA? Sinundok ko namang lahat ng sinabi mo. Pinalayas ko na siya sa pamilya He. Hindi ko pilit malaman ni Hansi ang katotohanan. High rap na high rap AKO para maging Mrs. He. Ayokong bumalik sa buhay na walangkwala. Kung Sino Man SI Mr. He, okay lang. Ako, nagalala lang ako. Baka kyonin kang hipagemo. Lin Chuan, huwag kong alis. Ikaw na lang ang meron kami ang anak natin. Kayo na lang ang meron ang hipak ate ang bata. Hindi dapat ganun kaapabigla si Nian Nian. Lin Chuan, sabihin Montag. Kanino kaya makmumuhang anak natin? Kahit kanino, okay lang. Basta gusto Montag. Lin Chuan, gusto kao. Hianzi. Gaste kong alisin sa kama na ito. Laha ang olala mo at NI Wanyan. Hindi pwede. Ito ang honeymoon suite naman ni Nyon Nyon. Hindi kayo pwedeng kain sa kartong kay Tio. Ang mga bagay na ikakasama ng loob ni Nian Nian. Bukod pa, buntis si Chaoy, hindi ko na pwedeng kain. Ang MJ bagay na ikakasama ang gelop ni Kuya. Basta may pangganak lang kiniya ang bata. Natupad ko na ang panggako ko kay Kuya. Kahit buntis ako, may panggangailangan pa rin ako. Lin Chuan, Totoo bang nahulog ka na kay Yan? Ang stable na ang pregnancy ni Zhao Igaki. Hindi ko na pwedeng pagalitin pa siya. Baka maapektuhan ang bete. Nyen Nyen. Miss na Miss Kida. Lin Chuan, ano ba ang sinasabi mo? Ikaw pala? Magaos kami una. Lalabas mi una ako. Mabuti. Venyan, mas mabuti pang mamatay ka sa labas. Huwag ka nang bumalik kailanman. Dapat Ypsilon nakabalik na si Nian Nian sa pamilya VN. Hindi kayo alam kung kumakain siya ng mouse at kung sanay na siya sa tulog. Bilang kuya, tamalang na tumavaga ako para magyalala. Paumanhin, ang tinatawagan ay pansamantalang hindi maabot. Bakit hindi maabot? Paumanhin, ang tinatawagan ay pansamantalang hindi maabot. Hindi maganda. Baka may nangyari kay Nyen Nyen. Pumunta kagad sa pamilya Wen. Ay, si Pi ang manugang. Mas mapagbigay kaysa kay Hiyanshi. Hindi pa man nakakasal si Nyan Nyen. Binigyan na ng malaking proyekto. Sinabi ni Pei, sa Lubenje sa paraw. Makakaroon sila ni MS. Uning kasal at inanyayahan SI Mr. 1. Nagampanan ang tungkulin ng isang KMA. Huwag hayang malungkit SI Ms. 1. Huwag kayong magalala sisiguraduhan kung masisiyahan si Pei. At SI Nyen Nyen. Para sa maayos na kasal. Anong kasal?
Kanina ko pa naririnig, sino at sino ang magkakasal? Helen Chuan, ano ang ginagawa mo dito? Nag-aalala ako kay Wenyan nang umuwi siya sa kanila. Dumating ako para bisitahin siya para kay Jancy. Hindi niya alam na si Nian. Ay nakapag-usawa na kay P. Patay na SIHNG, akala MOBA ang pamilya hi. Nakikagalaga sa Y abong mas mabuti habang bata ka pa. At may nagmamahal pa, mag-asawa ka na agad. Hindi mag-asawa ulit si Wenyan. Alagon siya ang pamilya hihabang buhay. Huwag kayong magalala. Huwag na kaong bumalik pa, Tio. Helen Chuan. Labis na tuto sa pag-asa ulit ni Nian. Paano kung malamon niya? Nakasal na si Nian kay Pei. Baka mazirange kasal, uwag nating sabihan sa kanya. Labis na nalungkot si Nian at nagbakasyon sa ibang bansa. Ibang bansa. Son siya pumanta? Wika lang niya, lahat ba nade pupuntang nade hipak mo ay sasabing sa iyo? Masyado ka bang pakialamero? Mas mabuti na nagbakasyon siya para kapag bumalik si Nian. Dapat ay nangganak na ang hipak emo. At magkakasama ko na si Nian. Habang buhay. Sino ang ikakasal? Hindi siguro ito kasal ni Nian. Mahal na mahal ako ni Nian. Kenda pa siyang magabega ang gusto para sa ikin. Paano siya magpapakasal sa ibang lalaki? Nag-isip lang ako na ye masama. Ang gamo, si Lin Chuan. Kahit nakasal na siya kay Shanja o Igeki. Palagi pa rin siyang nagmamalasakit sa ating dalaga. Baka may gusto siya sa dalaga? HMP. Hindi mahalaga ang iniisip ng iba. Ang pamilya Wen ay tumanggap ng dote mula sa pamilya Pei. Kailangang pakasalan ni Wen Nian ang isang Pei. Niang, hintay mong mabawi ko ang aking pagkata. Maga Castle ulit tayo. Dahil mahal na mahal mo ako. Masaya ka pa siguro. Di ba? Yung babeng nasa billboard kanina. Parang si Nian. Masaya daw ata akong nanggangala kay Nian. Nakakakita na ako NG guni-guni. Hindi naman siguro magpapakasal ulit si Nian. Nian, ang ganda Montag sa kasutan mong pangkasal. Ang ganda Montag talaga. Nian, huminto ka. Nian. Parang may tumuwag sa pangalan mo kanina. Mali ang pandinig mo. Ngayong oras na ito, ang mga malalapit sa akin. Naghihintay lang ng handaan sa kasal. O Engia, ang MGA makala mo. Siguradong nasa kasalan na. Oo, tara na. Nian. Ang ganda Engia babaeng ikakasal kanina. Hindi ko alam kung sinong lalaki. Ang swerte niya, nakapagkasama Engia napakagandang babae. Para silang itinatana para sa isa't isa. Hindi. Mahal na mahal ako ni Nian. Paano niya ako iwan para pakasalan ng ibang lalaki? Hindi ako naniniwala. Peke ito. Naging ko, halot kalating oras hinalikan no lalaki ang babang ikakan. Paano pa kaya sa unang gabi nila? Hello, ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi. Makakasta na ye tawag? Sagutin Montag na. Hello, ang tinatawagan ninyo ay... Nian, hindi ka o papayagang pakasalan Montag ang iba. Hindi si Nian. Sino ka? Bitivan mo ako. Pasensya na. Nagkamali ako NG tao. Sabi kayo na ba? Mahal na mahal ako ni Nian. Paano siya magsuot ng damit pangkasal dito? At sinabi rin NIG. VN na nagbakasyon siya sa ibang bansa. Hindi siya maaring magpakasal sa iba. Paano siya nandito? Tatay, bakit ka nandito? Helen Chuan, may mukha ka pang bumalik? Sabihin Montag is aakin kung ano ang ginawa Montag.
Vakyong pamilya Pay sa Pay. Ay nagwatdrag nege mega proyekto. Nagalit ang pamilya Pay. Para nang sinuman sa lungsod na ito ay sila mahirap na makipagtulungan sa amin. Ang buwang negosyoing pamilya, hiya masasira sa ang MGA Kame. Paano nangyari yun? Wala naman tayong away sa pamilya Pay. Dati naman ay maayos ang pakikipagtulungan natin. Talagang wala kong kwenta. Kahit isang daliri ni Yanchi ay hindi mo maabot. Kung ipagkakatiwala sa iyo ang pamilya He, siguradong mawawasak ito. Bukas ay ang kasal ni P. Kahit anong paraan ang gamitin Montag. Kailan mo makuha ang kapatang ng pamilya Apay? Kung hindi, umalis ka sa pamilya hi. Ang ikakasal kay P ay si 1 yen. Ang ikakasal kay Pei ay si. Paano pwedeng siwen yan? Paano hindi? Nawala si Yanchi. Hindi naman siya magiging balo habang buhay. Bakit ka nagulat? Ano ang gibalak mong gawin? Mahal na mahal ako ni Nian. Hindi siya maring magpapakasal sa iba. Tiyak na may mali. Ikaf. Gamitin Montag ang lahat ng koneksyon Montag para alamin kung sino talaga ang ikakasal sa pamilya Pay. Bilisan Montag. Nian. Hindi ba ako ang pinakamamahal mo? Hindi ka magpapakasal sa ibang lalaki, di ba? Hindi ko kayang mawala ka. Baka naman. Baka alam na ni Nian. Na ako si Hianzi? Kuya, bakit ka ganyan? Anong karapatan mo para tanungin ako? Baka naman. Ikaw si Hian Zai. Mas gugustuhin ko na namatay ka na lang sa aksidente. Asawa mo siya. Siya asawa mo. Imposible. Perpekto ang pagpapanggap ko bilang kuya. Walang butas. Hindi talaga malalaman ni Nian. Ang ikakasal sa pamilya Pay. Ay tiyak na hindi ang aikun Nian. Toby KO. Toby. 1 yen. Sino ang ikakasal sa kasal na ito? Sino talaga ang ikakasal? Hindi ikaw. Sabihin kayo sa ayo. Ngayon ay malaking aral para sa pamilya P. Huwag kang gimagulo dito. Zagutin Montag. Sino ang ikakasal? Nababalik ka na ba? Kung magkakapatuwa ka, tatag ako ang kaseguridad. Palayasin ka. Sa sobrang concerne Nia Sabrid, ex-husband kaya Nia? Hindi naman, patay na raw sa aksidente yung ex-husband niya. Zia kaya? Ano? Alam na kaya ni Nian. Na nagpapakamatay lang ako sa aksidente kaya magpapakasal sa iba? Pakius up, sabihin Montag sa akin ang pangalan ng Gebride. Pakiusap, ex-husband mo talaga siya no? Bumalik ka ba mula sa libingan? Ang pangalan ng bride ay Venyan. 1 yen. Hindi, pareho lang ng pangalan. Nababalif na ata ITO. Hindi ako pababaan ni Nian. Imposible. Hindi mangyayari Jun. Siya ang aikun Nian. Imposible. Pakipag palakpakan ang bride at groom. Rishi, pinakamasaya kong sandali ang pakasalan ka. Pinakamasaya kong sandali ang pakasalan ka. Huwag. Wenyo, huwag kang magpakasal sa kanya. Hilin Chuan, bakit siya nandito? Oy, Kila talaga NJ Bali ang bagay. Mat nang kakay NJ kasang. Manggahang sa kasang NJ pamili Apay. Gusto ni Jan mamatay. Venyan, akala ko nagbakasyon ka? Alam ko na. Bridesmaid ka lang, di ba? Halika, uwi na tayo. Kasalan ko ito, dapat ako ang nandito. 1 yen. Asa ka NJ kapatid ko sa pamili ahe. Nagpakasal ka sa iba, walang hiya ka. Walang hiya. Patay na si Hianzi. Malaya akong magpakasal sa gusto ko. Ginoong He. Ngayon ang araw ng kasal namin ni Nian. Sino mang manggugulo kalaban ng pamilya Pei. Hianzi, wala kang karapatang pigilan siya.
Maliban kang aminin mong nagpakamatay ka, pero kung aminin mo, kasal kayo ni Shenzaoi, bigami yun. Peke kang nagmana ng negosyo ng pamilya panloloko yan. Peke ang death certificate mo, criminal yan. Kaya mo ba? Ano? Alam niyang peke ako? Alam na kaya talaga niyan yan? Nasaktan ba si Nyanyan? Kung panonorin ka ulang. Na magpapakasal si Nyan Nyan sa iba. Parang pinatay mo na rin ako. Anong pinag-iba? Hindi. Akin lang si Nyan. Hey, ang aking ex-husband na si Hyunsi. Patay na siya noon pa. Naniniwala ako, masaya siya sa ilalim ng lupa. Na nakikita niya akong pinipili ang sarili kong kaligayahan. Hindi totul yan. Nyan, hindi ako namatay. Ako ang asawa mo, si Hyunsi. Ano? Liuhay papala ang pangalawang anak ng pamilya Paano nangyari yon? Masaya si Nyan Nyan na buhay pa ako. Kapag narealize niya, siguradong. Tatakbo siya papunta sa kuyan at iyak sa yakap ko. Ngayon, tingnan natin kung paano montag agawin ang Nyan Nyan kao. Tama na kuya, kahit naglalaro ka ng siraulo. Hindi mo dapat gamitin si Yancy. Ako ang naglagay sa katawan ni Yancy sa kabaong. At siya rin ang sinunog. Patay na siya noon pa. Mga tauhan, palayasin niyo itong gulo. Baituan yo AKO. Baituan yo AKO. Vin Nyan. Ako talaga si Hyunsi. Baka nagkakamali ka. Nyanyan, ako talaga ang asawa mong minamahal. Si Hyunsi. Alam ko na, nagpakasal ka sa pamilya Pei. Pa makuha ang yaman nila? Bumalik ka sa akin. Ibibiga kayo sao. Hindi kailangan. Si Peishi ang gusto ko ngayon. Imposible. Yang laliking pai. Mas kilala mo ba si Nyanyan kaysa sa akin? Ha? Alam mo ba ang mga ugali niya? Alam mo ba ang mga gusto niya? Anong kadapang mong pakasang siya? Sabi mo ikaw si Hyunsi, alam mo ba? Kung ano ang mga gusto ko. Siyempre alam ko. Gusto Montag. Nyan, ay tiyo ka ang paborito kong pagkain. Ang bait Montag es akin. Matagal ko nang gusto ang relong ito. Salamat Nyan. Gusto Montag. Mahilig si Nyanyan sa malalabnaw na pagkain. Mahilig siya magkolekta ng mamahaling relo. Gusto rin niya. Lahat ng sinabi mo, mga gusto mo. Hindi yan ang mga gusto ni Nyanyan. Imposible. Matagaw na kaming kasal ni Nyan. Paano ko hindi malalaman ang MGA gusto niya? Ha? Mahilig siya sa maanghang, mahilig siya sa pagpipinta. Gusto ko ng strawberry, mahilig ako sa long dress, mas gusto ko ang tahimik kesa maingay. Kahit kakilala ko lang siya. Ang galing ni Peishi, alam na alam niya ang gusto ko. Magpadala ng tao sa ibang bansa para kumuha ng pinakasariwang strawberry. I-airmail dito kahit anong paraan ang gawin. Dapat maabot sa kanya. Nakuha. Umili ng ilan sa pinakamodernong gown. Ipadala kay Wenyan ng palihim ay napala. Gusto ni Wenyan ang Eseva Blue. Huwag magkamali ng kulay. Si Boss Pay, matagal nong may gusto kay Miss One. Sawa ka, nagbanggahan ang paghihirap. Kahit si Hyunsi mismo. Siguro hindi alam kung ano ang gusto ko, itong pagsasama namin. Ako lang ang nagbibigay, kaya't wala siyang pakundangan. Nagpanggap na patay para lokohin ako, pero hindi na maulit. Ni hindi mo alam kung ano ang gusto ni Nyanyan. Nandito ka pa at nagpapanggap na si Hyunsi. Butler Liu. Palayasin mo itong baliw. Nakuha. Hindi pwede. Hindi ko kang maala si Nyan. Hindi ka talaga pwedeng payagan na napakasal siya sa iba. Nyan, ako si Hyunsi. Hindi ako patay. Nyen.
Hindi ako pinanyalan ni Nyan Nyan. Ako talaga si Hianzi. Aya hindi niya ako kinikilala. Nyen Nyen. Ako ang para sa'yo. Hindi kita papayagang pakasal sa iba. Tuloy ang kasal. Sandali. Helen Chuan, bakit may dala kang latigo? Anong balak mo? Ako si Hianzi. Asa ako si Inyan. Walang makakagaw sa kanya. Nyen Nyen. Alam kong mahirap tanggapin na nagpanggap akong patay. Kaya galit ka at ayaw mo akong kilalanin. Nagkamali ako kung hindi mo mapatawad. Suntukin mo ako, huwag kang magpakasal sa iba. Helen Chuan, nababaliw ka na. Kahit anong pagmamakaawa mo, hindi ako babalik, umalis ka. Nyen Nyen. Huwag mong parusahan ang sarili mo sa galit. Huwag kang magpakasal sa iba. Hindi ko papayagan kung ipipilit mong pakasalan siya ngayon. Suntukin Montag muna ako. Baliw. Ha ha ha. Niyan, nakita Montag na, ha? Nawala na ang galit mo. Gamitin mo ang latigo at patayin mo ako. Kung papatayin mo ako, sasama ka sa akin pabalik. Helen Chuan, kung ipipilit mong guluhin ang asawa ko, hindi kita patatawarin. Si Wenyan ang asawa ko. Nyen Nyen. Ano pa ba ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Kung talagang ayaw mong magpakalma. Mamamatay ako sa hap mo. Patawarin mo ako. Nagpanggap siyang patay para lukuhin ang sariling asawa. Karapat-dapat siyang iwan. Ang ganitong lalaki ay dapat mamatay na lahat. Nyan Nyan, huwag mo akong piliting. Ngayon, pipiliin mong sumama sa akin at maging asawa kong sihi. Ukaya. Papatayin ko ang bomba at magkakasama tayong mamatay. Bomba pala ito. Tigil. Helen Chuan. Gusto mo bang isama mo kaming lahat sa kamatayan mo? Ilapag mo ang remote. Talagang baliw na itong tao na ito. Kahit na ikaw si Hianzi, ano naman? Para sa sarili mong kapakanan, hindi mo iniisip ang kaligtasan ng lahat. Ang taong katulad mo, ay hindi kailanman karapat-dapat sa pagmamahal. Nyen Nyen. Sa wakas, inamin mo na ako si Hianzi. Mahal na mahal kita. Lahat nege ito ay para sa'yo. Alam kong ang sungsin na ITO ay pamana ng iyong ina. Napakalaga sa Y ko. Hindi ko ito itinapon. Nung araw na iyon, bumalik ako sa hardin at kinuha ito. Huwag. Hianzi, noong una, walang awa kang. Itinapon ang singsing sa labas ng bintana, ngayon naman ay ginagamit mo ito para. Patunayan ang iyong pagmamahal, nakakatawa talaga. Noong nagpanggap kang kapatid mo, wala na tayong kinabukasan. Kapag tinanggap mo ang sampal na ito, umalis ka na. Huwag mong hadlangan ang kasal namin ni Shi. Nyen Nyen. Si? Kung ayaw mong sumama sa akin. Magkakasama tayong mamatri. Yan, inat. Shi. 8. Zawi, ano ang ginagawa mo rito? Ibalik Montag sa akin. Lin Chuan, buntis pa ako ang anak mo. Sa ganitong pagkakataon, ibinumuntag ang pagkakakilanlan bilang Helen Chuan. Paano kami mabubuhay ang anak ko? Kahit na gusto mo ang asawa ng kapatid mo. Hindi muntag naman dapat gawin ang pagpapakasal sa asawa ng kapatid muntag. Paano naman si Yancy kung gagawin mo ito? Kuya, pasensya na. Kung ipagpapatuloy kong mo kunwaring ikaw, mawawala sa akin si Nyan Nyan ng tuluyan. Hindi ko kayang mawala siya.
Makinig ka. Hindi ako si Hilinchuan. Ako si Hianzi. Lin Yuan, huwag Montag naman gawin ito, pwede ba? Patay na si Yanzhe. At nagpawakasal na rin si Ven Yan sa iba. Bumalik na tayo at mamuhay ng mayos puwid ba? Sasabihin kayo na lang kay Tiyo sa huling pagkakataon. Hindi ako si Hilinchuan. Ako si Hianzi. Ibalik mo sa kinong remote control. Gusto mo ng remote control, ha? Akala mo ba hindi ko alam? Napek lang ang remote control na ito at ang bomba mo? Isang taong duwag na tulad mo. Isa sa pangganib mo ba ang sarili mong buhay? Para lang magbiro? Ano? Sinabi niya kanina na pikpala ang bomba. Lumalabas na niloloko lang tayo ng lalaking ito na ang apelido ay He. Napakasama Montag. Yanzi, una mong sinira. Ang kasal namin ni Nyanyan. Ngayon naman ay gumamit ka ng peking bomba para takutin ang lahat. Mga tauhan. Itinapon siya sa bahay ni Pei sa kabisera. Ay permanenteng magbabawal sa He group. Lin Chuan, tulungan mo kami enge anak ko. Hey. Hindi mo ako dapat galitin. Nyen. Huwag kang magpakasal sa kanya. Isa siyang lumpo. Ako lang ang makakapagligtas sa Y. Kahit hindi ako makakatayo. Hindi ko sasaktan si Nyanyan. Hindi ko siya papatulungang umiyak. Gagawin ko ito. Nang mas mabuti kaysa sayo ng 1,000 beses. 10,000 beses. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi ko pababayaan si Nyanyan. Lin Chuan. Bitawan mo ako. Pasensya na sa inyong lahat sa pangka. Sa mga bisita ngayon sa lugar na ito, makakatanggap ang lahat ng proposal ng kooperasyon mula sa aming pamilya bilang kompensasyon. Sige, ituloy natin ang kasal. Nyen. Lin Chuan. Hindi ka na kailangan niyan yan. Bakit hindi Montag piaran siya makalimutan? Ngayon, ako ang buntis sa iyong anak, ako ang iyong kasawa. Kung hindi mo sana inagad ang pagtuklas sa bomba, baka matagal nang sumama sa akin si Nyanyan. Bakit hindi ka na lang mamatay? Ai có ang may kasalang NG lahat? Nilantad ang peking pagkamatay at pagpapanggap bilang si Kuya Helen Chuan. Nakipagsama sa hipag na si Shanzhou Ypsiloni. At pinagbuntis ito. Ngayon, sa kasal muli dating asawa na si Ven Yan. Inamin ang tunay na pagkatao. Lin Chuan, nasaan ang anak natin? Hindi Montag alam. Na ako si Hianzi? Bakit mo pa rin ako tinatag na Lin Chuan? Naku ka na ka lang ba? Ligtas ang bata. Natupad ko na rin ang huling habilin ni Kua. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Hianji, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Buntis ako sa iyong anak. Kay Tiyo ni Kua, hindi ko. Shenzhou Yi, kung mari lang. Mas gugustuhin kong wala itong anak. Tandaan Montag, ang babeng mahal ka o. Si Wenyan lang. Huwag mo na akong guluhin sa hinaharap. Yanzi, ako rin ang iyong babae. Wala ka bang kahit konting pagmamahal sa akin? Pagmamahal? Kung hindi dahil kay Kuya, so tingin mo hahawakan kita. Ha? Nagsisisi talaga ako. Maraming paraan para magpasalamat. Pero pinili ka o ang pinakakatarantado. Dahil sa iyo, iniyan ako ni Nyanyan. Dapat kang mamatay ng 1,000 beses. Yanji, kinasal na si Ven Yan kay Pei Ypsiloni. May anak tayo, essay hinaharap, majijing pamilya tayo. Magkasama tayo, okay lang? Hindi okay. Huwag ka nang magpakita ulit. Sa harap ko at ni Nyanyan. Masasaktan siya. Naiintindihan mo? Kung hindi, gagawin kong pagsisihan Montag. Na nabuhay ka sa mundong ito kasama ng anak mo. Hianji, Talaga bang mahal mo si Wenyan? Kung talagang mahal mo siya, hindi ka sasama sa akin sa kama. Mahal ko si Inyan. At si Wenyan lang ang minamahal ko. At ikaw. Ito lang ay para mabawi ang giutan na loob sa kuya. utang na loob. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Kapag mahal mo ang isang tao,
Hindi mo mapagaiwalay ang katawan at puso. Ang pagmamahal montag ay panggagago lang sa sarili montag. Ang plastic montag. Sabi mo mahal mo si Wenyan, pero sa harap niya. Nakakasiyahan ka sa akin. Tumigil ka. Tumigil ka nga. Nagagalit ka na? Gusto mo bang ipalala kayo sa ayon na ika? Ang nagapawaluhot sa kanya sa hardin? Ikaw rin ang nagapawasa sa kanya para magdusa sa mental hospital. At ikaw rin ang nagtulak sa kanya mula sa balkonehe para sa akin. Yun pala. Ako pala ang pinakamasakit kay niyan. Ako pala. Ang dami mong ginawang masama sa kanya. Paano ka nakakapagsabi ang mahal montag siya? Hindi. Nyen. Niyan, mali ako. Pasensya na. Kan mahal mo ako, patatawarin mo ako. Nyen. Nian. Hintayin Montag ako. Ipakilala ko sa inyo. Ang aking asawa, si Wenyan. Ang may-ari ng pay group. At ang bagong vice president ng pay group. Kumusta po kayo? Ako si Wenyan. Sana magtulungan tayo para sa ikaunlad ng pay group. Wow, ang cold at strict na pay boss. Sobrang sweet pala sa dinala pa sa opisina para ipakita. Halik. Sinyan yan. Hindi pa siguro ako mahal. Halik. Okay na. Tigil na. Peishi, huwag mo siyang hawakan. Mag-asawa kami ni Nyan. Normal lang ang halikan at yakapan, may problema ba? Mag-asawa? Elam mo ba na ako enga sa niyan? Mula nang magpanggap kang patay na wala na ang karapatan mo. Na tumayo sa tabi niya. Ay kao. Kaina pinakazalo mo siya. Ano nama? Ako ang mahal ni niyan. Hindi kita mahal. Tama si Shi, matagal na akong balo. Mali ako. Nandito ako para sunduin ka. Si Pesheri ay tuso at Mandarea, at siya pa ay lampo. Hindi siya bagay sa Ipsilono. Sumama ka na lang sa akin. Tvede ba? Nyan. Alam ko na. Alam kong mahal mo pa rin ako. Nian, zinaktan Montag ako. Heyansi. Si Shi ang asawa ko kung sasaktan mo siya ulit. Hindi kita patatawarin. Sinaktan mo ako. Ibig sabihin may pakialam ka pa sa akin. Alam kayo na. Alam kong hindi ka ganoon kasama. Heyansi, sadista ka ba? Huwag mong kalimutan sa batas. Si Shen Shaoyi ang asawa mo at nandito ka. Hindi ka ba natatakot na magselo si Shen Shaoyi? Hindi. Nyen. Ikaflank ang mahal ko. Wala akong nararamdaman sa kanya, nyon. Huwag kang mahalala, tapos na kami. Simulan gayon, tayo na lang dalawa. Babawi ako sa iyo. Babawi mo ang pagpapalo mo sa akin para kay Shen Shaoyi. At pagtulak sa akin sa basag na salamin? Ayan Z, hindi mo siya dapat ginaganon. O kaya, sa harap ni Shen Shaoyi. Isinubo mo ako na naliligaw sa'yo. 1 yen. Sino ang nagapuahin tulot sa Ipsilono na manligaw sa akin? Walong haya. O kaya naman, Para protektahan si Shen Shaoyi. Ginamit mo ako bilang takip at ipinadala mo ako sa mental hospital. kung saan binubugbog ako ng mga tao. At itinulak mo ako. Para maging una ni Shen Shaoyi. Ang dami mong ginawa para saktan ako at ngayon nagsisisi ka. At ngayon babawi ka sa akin.
Hianzi, hindi mo ako karapat-dapat. Hindi ako tao. Masama akong tao. Huwag mo na akong hahanapin sa bawat pagdating mo. Naaalala ko lang ang mas masakit na mga bagay. Huvak, niyan. Mali ako. Sobrang nasaktan kita noon, ngunit nanunumpa ako. Hindi na kita sasaktan ulit, pakiusa. Pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataong magbayad ko. Niyan. Alam kong noong nakaraan. Nasaktan kita ng sobra. Magmamano na ako sa Ypsilono. UK? Nagmamano na ako sa Ypsilono. Nyen. Nagkamali ako. Alam kong mahal mo pa rin ako. 7 taon tayong nagmahalan. 3 taong makasawa. Hindi ba tayo napagkasunduan meeting mo kasama hanggang pagtanda? Nakalimutan mo na ba? Yanzi, magkasama tayo habang buhay. Hindi tayo maghihiwalay, magkasama hanggang pagtanda, okay? Okay. Usapan na, magkasama hanggang pagtanda, Pinky Swear. Pinky Swear, 100 taong hindi magbabago. Lagda. Noong nagkunwari kang patay, iniisip mo ba ako? Noong ilang beses akong nagtangkang magpakamatay para sa'yo, naawa ka ba sa akin? Noong ikaw at si Shensawi ay nagkasarapan, naalala mo ba ako? Hindi. Noong pinoprotektahan mo si Shensawi at sinaktan mo ako, may pag-aalinlangan ka ba? Bakit ko makakalimutan? Pisikaw lang ang relasyon namin. Ika pa rin ang minamahal ko. Bakit ayaw mong patawarin ako? Mahal mo ako hanggang sa. Handang ibigay ang puso mo para sa akin. Biglang ba ang lahat na yeyong? Patawarin ka. Tapos panoorin kang magkasama ni Shensawi. At ang anak ninyong tatawag sa inyong nanay at tatay. Habang ako'y magtitiis. Heyansi, gaano kalaki ang mukha mo para sabihin yan? Ngayon, kasama ko si Shi. Mas maalaga siya kaysa sayo, mas pinapasaya niya ako. At mas minamahal niya ako. At minahal ko na rin siya. Hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling ka. Sa ganoong ikli enge panahon, paano mo magugustuhan ang iba? Hindi ka naniniwala. Patunayan ko sayo. Huvak, niyan. Nyan, huwag mo siyang halikan. Wala kang konsensya sa ginagawa mo sa akin? Ang pakialamero mo naman. Asawa ko si Nyanyan kahit gaano katagal siyang humalik. Ay walang dapat makialam. Hey Shari. Traitor ka, may masamang balik, walong haya. Dapat lang na ipanganak ang bata. Nyanyan ay makakasama ko, ikaw. Ikaw ang kumuha ng asawa ko. Sinabi ko na kung gagalitin mo si Shi. Hindi kita patatawarin. Ako. Hindi mo matanggap kahit isang halik, gusto mo pa akong tanggapin. Ikaw at si Shensawi. Gusto mo pa akong tanggapin ang anak ninyo. Ako. Bibigyan ko si Shi ng anak, maraming anak. Ikaw, manatili ka sa anak mo at ni Shensawi. Mag-iwan ka ng supling para sa kuya mo. Nyen. Nainis ka pa sa patanggiyon. Huwag ka makalala. Hindi ko tatanggapin ang batang kiyon. Witay ang makadong na sarili nating anak. Hindi ba to ipinako mo sa akin? Sinabi Montag, bibigyan Montag ako ng isa. Isang malit na babae na katulad mo, Nyan. Bigyan mo ako ng anak na babae. Mga mata, kilay at bibig, lahat katulad mo. Pamaalagaan ko siya at mabayaran. Ang panihinang na hindi kita nakasama nung bata ka pa. Ang ama ng anak ko, si Shi lang. Sasabihin ko rin sa anak ko habang buhay.
Huwag makisalamuha sa mga lalaking manloloko. Shi, tara na. Hindi, Nyen. Dati naiintindihan Montag ako, kilala Montag ako. Bakit nagaganito, bakit? Nyan, bumalik ka. Nyen. Akala ko dati, hindi matanggap ni Nyan. Ang pagpapakamatay ni Hyanzi, kaya siya umalis ng desperado. Hindi ko inakala na ginawa ni Hyanzi ang lahat ng ito. Mga bagay na ikinalulungkot ko kay Nyan. Hyanzi, dapat kang mamatay. Imbestigahan ang lahat ng nangyari kay Mrs. sa pamilya He at tumawag ka agad ng pulis, ipasok si Hyanzi sa bilangguan para magising siya sa katotohanan. Nakuha. Sino ang ipapasok sa bilangguan? Wala. Lahat na sugatan dalhin sa ospital. Nyan. Dati, hindi ko alam na napakaraming paghihirap ang dinanas mo sa pamilya He. Dapat noon ko pa sana inilayo sa'yo. Tapos na ang lahat. Ngayon, kasama na kita. Nyan, huwag kang mag-alala. Hindi na ito mauulit, pangako ko sa'yo habang buhay. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Alam ko. Shi, ikinasal na ako sa'yo sa puso ko. Ikaw ang pinakamahalaga. Nyan. Masaya ako ng sobra dahil nag-aalala ka sa akin. Nyen. Huwag kong umalis. Utusan mo ang mga tao sa loob. Naalagaan ng mabuti si Hyanzi. Siguraduhin maranasan niya lahat ng hirap na dinanas ni Nyan. Nakuha. Sabi ng doktor, walang malubha sa ulo. Basta't maayos ang paggamot sa sugat sa binti. Malaki ang sansa na makakatayo ulit. Nyan, bago kita napangasawa. Gusto ko nang sumuko, okay lang kang lumpo. Pero ngayong napangasawa kita. Gusto kitang protektahan, huwag kang mag-alala, susunod ako sa gamutan. Para makakatayo ulit. Ito ang masamang tao, nagpanggap na patay, iniwan ang asawa, mga kapatid. May nag-utos, dapat siyang alagaan ng mabuti. Saktan ninyo siya ng malala. Nyan, noong binubugbog ka sa mental hospital. Ganito din ba kasakit? NGA pa'y hirap na ibiniga kayo sao. Ngayon ay bumalik sakin. Mapapatavat mo na ba ako? Ang sakit, kung makikita Montag akong nasasaktan, sigurado masasaktan ka. Yakapin mo ako sa iyong mga bisik. Ako mismo ang sasamahan si Shi para makakatayo. Yanji, okay ka lang ba? Sabi ni Papa, hindi basta-basta ang pamilya Pei. Nayon nagastusan ka para may labas. Baka next chiming Gina. Yanzi, sabi ni Papa, Ange bata sa tiyan. Ay hindi pwedeng walang kama. Gusto niyang tuloy na lang natin ang pagkakamali. Tumigil ka. Nasaktan ko na si Nyanyan dati. Hindi ka o hahayang masaktan Montag siya muli. Magbabayad ako kay Nyanyan. Sigurado kong mahahang ko siya. Pero si Banyan ay, Nagpakasal na kay Paishigraki. Kaya siya nagpakasal kay Pacey. Pacey ay lumpo ang MJ binti. Hindi niya kayang bigyan siya ng kaligayahan. Ako lang ang makakapagbigay sa kanya ng kaligayahan. Siguradong babalik siya. Hienji, ipapakita kao sa Y ng malinaw si Venyan. matagal na niyang hindi kamakaw. Pupunta ako kay Nyan.
Alam ni Nian Nian na nasaktan ako. Dumalo siya para bisitahin ako. Alam ko. Mahal pa rin niya ako. Yung pala si Nian Nian ay. Dumalaf kay Pai Shiyi. Pero dati, Dati kapag may sakit AKO, sobrang nagilala siya. ako en gnavalan kay Nian Nian. Ako en gnagepoavala sa taong pinakamahal ako sa mundo. Alam Emona ang gagawin. Sige. Ang lakas en dialog niyan galawin ang tao ko, hirap na hirap isipay. Na mapakasalan si Ms. VN niyan. Ay tung si Shen Zhaoyi, ang lakas en nijilug niyang saktan siya. Mukhang ayaw niyang mabuhay. Hanapin ang lokasyon, ipatawag siya sa akin. Siguraduhin ligtas si Wenyan. Gamitin ang sitwasyon, iligtas siya ng ligtas. Roger, ayusin na. Boss Pei, Dynacot SI Ms. Wen papunta sa Liku. Sa Abandonadong Medical Building. Sabi in kidnapper. Ikaw lang ang papunta. Dalhin mo ako doon. Hala! Gising ka, may sunog. Nian Nian. Huwag kang mag-alala, ngayon ay sigurado kong ipoprotektahan kita. Nian Nian. Nian Nian, huwag kang matakot. Ililigtas kita. Hala! Aray! Nian Nian. Mabuti naman, nakalabas na si Nian Nian sa tali. Mahal na mahal niya ako, siguradong walang pakalilangan. Ililigtas niya ako. Nian Nian. Yan yan. Yan yan. Dati, palagi akong inaalala ni Nian Nian. Hala. Yan yan. Ayos ka lang ba? Yan yan. Nian Nian. Beshi, nakatayo ka na, asawa. Huwag kang magkaroon ng problema. Yan yan. Sa wakas, tinawag mo na akong asawa. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tulungan natin sila. Nian Nian. Noong panahong iyon, parang ganito rin ba ang nararamdaman Montag. Ganito kasidhi ang panghihina. Nakita Montag Bea. Enyan. Matagal na niyang hindi ka gusto. Engaon. Ang inintindi lang niya ay si Peishi. Yubo. Nasaan si Nian Nian? Nasa kabilang kwarto, nagaloga kay Peixeri. Ni minsan ay hindi kanya dinalaw. Ikaw ang nagplano ng sunog na ito. Bakit? Ako. Gusto ka ulang na makita Montag. Sino ang pipilin ni Wenyan sa pinakamahalagang sandali? Ngayon, nakita Emona. Agad niyang pinili na iligtas si Peishi Ypsilone. Wala siyang pakialam sa Y. Ilang ro at gabi niyang inalagon SI Peixeri. Umiyak si Yang Gang sa mamagaang gumgamata niya, pero ni minsan. Ay hindi kanya dinalaf. Nian Nian. Totoo palang hindi na niya ako mahal. Yanshi, bumalik tayo at magsama ng maayos. Kang gibigan niyan yan sa ayo. Kaya kayo rin. Et Zaka. May anak pia tayo. Matagang ko nang sinabi. Kung sasaktan mo ulit si Wenyan, Hindi kita patatawarin. Yenji. Anong balik Montag? kung dahil sa batang ito emo sinaktan si Nian Nian.
di huwag na lang natin itong anak. Heianshi, nawawala ka na ba sa sarili mo? Anak Montag ito. Siguro kung wala itong anak, Huwag. baka mahalin na ako ni Nian. Heianshi, huwag mong galawin ang anak ko. Huwag. Nanay, huwag. Huwag mo akong iwan mag-isa. Nian. Noong teenager ako, ang nanay ko ay hindi kinaya ang pagtataksiliwang subae kaya sinunog ang sarili. Muntik na rin akong mamatay sa sunog na iyon. Isang kuya ang nagligtas sa akin. Ang kanyang kwintas. Parehong-pareho sa kwintas mo. Baka naman, ikaw pala siya. Noong bata pa lang ako, gusto na kita. Nung sunog na yun, alam kong nasa loob ka. Natakot talaga ako noon. Pero buti na lang at ligtas ka. Baka naman. Ang binti mong ito ay naputol dahil sa pagligtas mo sa akin. Tapos na yon. Tingnan mo ngayon dahil sa'yo, nakakatayo na ulit ako. Ang tagal kitang hinanap pero hindi kita mahanap. Bakit hindi mo rin ako hinanap? Noon, pilay ang mga binti ko, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Nang malaman kong patay na si Heianshi, kaya hindi ko napigilan. Nagpadala ako ng tao para mag-propose sa pamilya Wen. Peishi, ang tanga mo talaga. Nawala ang anak ni Shen Zhaoyi. Kapag nakita niya ang diagnostic report na ITO. Tiyak na patatawarin niya ako. Tiyak. Nian. Nian Y umibig na sa iba. Yansi, mahal kita. Pero kung may araw nasaktan mo ako, hindi ako magdadalawang isip na iwan ka at hindi na babalik kailanman. Talagang mayabang na prinsesa ka. Ako si Heianshi ay nanunumpa. Kung may araw na, Ako Y saktan si Nian. Ako si Heianshi Y mamumuhay ng makisa hanggang sa katapusan. At pagsisahan ang natirang buhay kayo. Mas maganda na iyan. Nian. Bakit hindi mo ako hintayin? Gusto ko lang ay ang lahat ng bagay. Gusto kong matiyak na lahat ay nasa mabuting kalagayan. Bakit najdyan ganito ang lecha? Masyado akong nagtiwala sa pagmamahal mo sa akin. Kaya naging biro na lang sa akin ang sumpa mo. Heianshi, bakit ka nandito? Nian, nagiganti na ako para sa Y. Zhao Y, nawala na ang kanyang sanggol. Wala nang gadlong sa pagitan natin. Pwede na tayong magkasama, Nian. Heianshi, akala ko dati. Mahina lang ang loob mo, pero hindi ko inakalang ganito kakasakim. Napinatay mo pa ang sanggol ni Shen Zhaoyi. Anak mo iyon ah. Nian. Gusto lang kitang mabawi. Mali ba ako? Ha? Mali ba ako? Tulad mo, sobrang makasarili. Buti na lang at umalis na ako sa'yo noon pa. Nakakatakot ka. Ang pagsunog ni Shen Zhaoyi, ibabagsak ko lahat sa pamilya ninyong He. Ang utang na to, babayaran ko talaga. Nian, alis na tayo. Nian, hindi ako nagkamali. Nian. Ang tagal Montag ng kasal kay Paishi. Panahon na pa isulong ang kolaborasyon.
Ing pamilya nating one at pay. Ang lakas ng loob mo ah. Bago kayo ikinasal, kumuha ka na. Ng 10 bilyong order, ngayon naman nang hihingi ka na naman. Isa lang akong simpleng may bahay. Wala akong pakialam sa negosyo ng mga pay. Wenyan, huwag mong isiping hindi ko alam. Naginawa ka na ni Pai Shiyi, na Vice President ng P-Corp. Sasabihin ko sa'yo, 3 araw lang ang ibibigay ko sa'yo. Pagkatapos nun, kung wala pa ring bagong proyekto, pupunta ako sa P-Corp para magulo. Tingnan natin kung matatag ka ba. Belongs First Lady in Campania. Bless you. Yan, maraming proyekto ang mga pay. Baka pwede mong bigyan ng ilan si Wensubay. Ayaw ko. Mula nang pilitin niyang magpakamatay si Mama, ibinuhos niya lahat ng galit sa akin. Palagi niya akong sinasaktan at ikinukulong sa basement. Hindi niya ako pinapakain. Ang lamig at sakit na nararamdaman sa basement. Hindi ko yon malilimutan habang buhay. Ayokong tulungan siya kahit ano pa. Gusto kong tumakas kay Wensubay. Kaya tinanggap ko ang proposal ni Heansi. Para naman makalayo kay Heansi, napilitan akong tanggapin ang mungkahi ni Wensubay. Ganyan ang buhay ko noon. Parang lahat ay sumusunod na lang sa iba. Sa hinaharap gusto kong maging malakas at magkaroon ng lakas ng loob para pumili. CJ, tutulungan kita basta't manatili ka sa tabi ko. Ano man ang gawin mo, susuportahan kita. Heanzi, Ayaw talagang mawala. Mahal mo ba ako? sobra kitang mahal. Nyen. Ito ba ang parusa mo sa akin? Pinapanood kitang kasama ng iba. Magkasama at masaya. Abana ko Y balang magawa nyen. Mula nang makita kita sa unang pagkakataon, ipinangako ko sa sarili ko, ikaw lang ang pakakasalan ko. Ikaw lang ang mamahalin ko sa buhay na ito. Pakakasalan montag pa ako nyan? Kung sakaling may nagawa akong masama sa iyo, sana'y mamatay ako sa kidlat at hindi mabuting kamatayan. Yansi. Nyen. Alam kong hindi mo ako iwan. Niyan miss na miss kita. Hindi ito ang amoy ni Nyanyan. Ito ang amoy ni Shen Chaoyi. Ayoko ng amoy ni Shen Chaoyi. Gusto ko ang amoy ni Nyanyan. Nyen. Ano ba talaga ang kailangan kong gawin para bumalik ka sa akin? Nyen.
Yan, congratulations sa loob lang ng kalahating taon. Naitayo mo na ang sarili mong design brand. Ikaw na ngayon ang sikat na designer. Kaya kailan mo balak i-announce na ikaw pala ang nasa likod ng Yansen Group bilang general manager? Kalahating taon na ang nakalipas, nagtago ako bilang interior designer. Ayokong gamitin ang pangalan ni Madam Pei. Ngayon may sarili na akong kumpanya. Naipakitang kaya ko. Sa isang buwan, magkakaroon ako ng presscon. Doon ko i-anunsyo na ang Pace ay magiging future partner ng Yansen. Kasabay nito, ibubunyag ko ang tunay kong pagkatao. Sa oras na iyon, may isa pa akong sorpresa para sa'yo. CJ, asahan ko ang sorpresa mo. Kayansi, lumabas ka. Kahit mawala ang bata, hindi ko pwedeng mawala. Ang buhay mayaman. Hianji. Dapat ako ang maging asawa mo, ang maging MRSH. Hianzi, anak kang Suail. Wala kang pakialam sa kumpanya, naglalasing ka lang. 6 na buwan na. Hanggang kailan ka magiging ganyan? Huwag mo akong pakialaman. Gusto kong uminom. Sa pag-inom lang ako nakakapanaginip, sa panaginip lang. Ako nakakakita kay Nyanyan. Uminom ka. Dahil sa isang babae, ginago mo ang sarili mo. Hanggang sa ganito ka na. Si Nyanyan ang asawa ko. Mahal niya ako, pero nawala ko siya. Anak kang Zuvail, nung mahal ka ni Vinyan. Nagpanggap kang patay, nagkarelasyon ka pa sa hipag mo. Nangana sa uniyan yan. Nagpanggap ka namang lasing. Tako ka lang, duvak ka. Sa itsura mo ngayon, kahit bumalik si Wenyan, ayaw niya sa'yo. Hindi, ako. Nitong 6 na buwan, pinahihirapan ni Paishiyi ang Hicorp. Kung hindi dahil sa akin at kay Zaoi. Bagsak na ang Hicorp. Vala ka ng oras para maglasing dito. Kung gusto mo talagang mahanap si Wenyan, dapat kang bumangon, pangunahan ang Hicorp para talunin ang Paycorp. Kapag natalo montak si Paishi, baka bumalik si Wenyan sa'yo. Totu? Nyan. Pwede pa bang bumalik si Nyan? Yanshi, may bagong kumpanya. Ang Yansen Group. Mabilis ang pag-unlad nito, kasing level na ng Paycorp. Kung makukuha natin ang partnership nila, Madali na nating matatalo si Peishi. Misteryoso ang head ng Yanshen Group. May investor meeting siya sa isang buwan. Doon niya ilalabas ang listahan ng mga partner companies. Isang buwan ka pa para maghanda. Kung gusto mong mahanap si Wenyan, ITO na lang ang chance mo. mananalo ako kay Paishiyi. Babalik si Wenyan sa akin. Mananalo ako kay Paishiyi. Basta makita lang ni Hianzi. Ako lang ang makakatulong sa kanya at si Wenyan. Hindi man lang karapat-dapat sa kuko ng aking pa. Tiyak na magkakagusto sa akin si Heianshi pagdating ng panahon. Ako pa rin ang magiging asawa ng presidente ng He Corporation. At lahaing pagari ng He Corporation ay majijing akin. Yan. Pagod ka ba sa trabaho nitong mga nakaraang araw? Napansin kong kulang ka sa tulog, laging inaantok. Kung pagod na pagod ka, pwede kitang tulungan. Kasalanan mo naman eh. Kasalanan ko. Yan, dahil abala ka sa trabaho. 1 linggo na akong hindi nakakalapit sa'yo. Hindi pwede, kasalanan mo talaga. Sige, kasalanan ko. Mamamalengke ako mamayang gabi para lutuan ang aking mahal. Pambawi ko sa pagkakasala ko, okay lang. Ayos na rin yan. Yenji. Kapag natuloy ang pakikipag-collaborate sa Yanshen Group, ang He Corporation ay magiging pangunahing kumpanya sa Nan City kahit ang Pei family sa capital. Hindi na magiging kalaban ng He Corporation. Nyan. Kukunin kita pabalik. Yan ang sasakyan ng presidente ng Yanshen Group. Nakita ko na ito minsan at ang nasa loob. Ay tiyak na ang presidente ng Yanshen Group. Yenji, napakaswat natin. Ang presidente ng Yanshen Group na ITO ay napaka libu-libong empleyado nege kanilang kumpanya. Ay naghihintay na makita ang tunay na itsura ng presidente. Kung makakausap natin siya kahit saglit,
Malaki ang tsansa na matuloy ang collaboration. Nian. Kailan ko kaya makikita ulit ang iyong mukha? yen. Magpahinga ka, huwag puro trabaho, dadalhin kita mamayang gabi sa magandang restaurant. Gusto ko araw-araw ang luto mo. Susundin ko. Sige, Paalam. Nandito na. Alis na ako. Esan. Paalam. Pag uwi mamayang gabi, lulutuan kita ng masarap. Nung accident, ganito siya nagpaalam sa akin. Yan, nandito pa ako. Habang ako'y nag-aalala sa'yo, ikaw naman ay kasama na ng iba. Nagmamahalan kayo. Paano mo? To nagawa sa akin? Yancy. Di mo ba sinabi na galing sa kotse? Ang presidente ng Nyenjen Group? Bakit si Venyan? Baka ang presidente ng Nyenjen Group. Ay si Venyan. Imposible. Ang presidente ng Nyenjen Group. Hindi pwedeng si Wenyan. Narinig ko, nakikipag-usap din ang Pei sa proyektong ito. Siguro si Wenyan ay silong kumakatawan sa Pei. Para sa proyekto. Si Nyan ay isang mayamang talaga. Ano nagye alam niya sa proyekto? Pinapunta pa siya ni Pei Shi. Para dito. Talaga namang. Hindi bagay si Pei Shi kay Nyan. Kami po ay narito para makipag-usap sa presidente ng Nyenjen Group. Dibiyayan ang Exus Banden ni Agago. Bakit siya nandito? Tingnan montag. Lumalaki ang Nyenjen. Baka humakabol na. Sandali lang po. Presidente Vin, si Yancy NGH Group. Gusto niyan makipag-usap. Papasumba natin. Pinakyat kayo ni Presidente Wen. Gwen ang apelido hindi presidente ninyo? Ano ang gibong panggala? Di pa pala nila alam. Si Presidente Wen Energia si Wenyan. Talaga, hindi dapat patawarin ang gago. Abanggan ko. Ang reaksyon ninyo kapag nakita ninyo si Presidente Wen. Hindi ko po masasabi ang personal na informasyon ni Presidente Wen. Baka po kayo na lang ang magtanong mamaya. Baka talagang si Wenyan. Ang presidente ng Nyenjen Group. May kakayahang goring. Nanggang ganing design company SA Nand Ong Nyenjen. Siguro matanda na. Hindi lang matanda, diborsiyada pa. Sabi nila, gago ang ex-husband niya, hindi lang ng baby. Balyo pa, may kakabang hilig SA may asawa. Kawawa naman si Presidente Wen, inaabala ng gago. Swerte lang. Si Nian na mayamang dalaga. Hindi talaga kay ang magpatako na malaking kumpanya. Talagang malas naman. Ang lalaki, kan natulog na sa babae, dapat panagutan. Kung hindi, ano ang pinakaiba sa basurang lalaki? Pero ang Exus Banding Presidente niyo, talagang hindi tao. Dapat talaga noon pa natapos ang relasyon. Yancy, tama ba? Tara na, akyat na tayo. MGA Tanga, kayong dalawa ang sinisigawan ko. Ano bang pakay ni Yancy para makipag-usap sa akin? Baka alam na niya na ako ang General Manager ng Yansen Group. Tingnan natin kung ano ang balak nila. Nyan, ang tagal nating hindi nakita. Miss na miss kita. He, ano ang pakay mo dito ngayon? Venyan, bakit ka nandito? Nasaan ang presidente ng Yanchen Group? Akalam ko na. Dala mo ang proposal NGP. Gusto mo rin makipag. Collaborate sa Yansin? Hindi pa pala nila alam na ako ang General Manager ng Yansen Group. Venyan, hindi ka naman nagtrabaho kahit kailan. Ngayon para langgan-langgan. Ang collaboration ng He at Nyenjen. Dumating ka pa para agawan si Yancy? Itong proposal. Naiintindihan mo ba? Ano bang pakialam mo kung naiintindihan ko o hindi? Wenyan, kaya't representative ka ng Pei para makipagkuyaborate pero hindi mo maintindihan ang proposal. Sa tingin mo, ang presidente ng Yanchen Group, makikipag-USAP sa Y-ko? Sa pagkakaalam ko, si Emil Shen ay galing sa orphanage. Hindi man lang nakapag-college. Sabi mo hindi ko naiintindihan ang proposal. Ikaw, naiintindihan mo ba? Pasensya na, nitong nakarang 6 na buwan. Nag-training AKO SAHI, mas magaling ang trabaho kayo sa'yo. Kaya natural lang na matutulungan ko si Anshi.
Alam ka una, baka naman. Nalaman ni Paishi na wala kang Zebi. Kaya gusto kanyang i-divorce kaya pumunta ka dito. Para zumipsip ka Yancy? Akala emo ba gusto ka pa ni Yancy? Niang, totoo ba? Sabi ko na sao, hindi bagay sao si Peishi. Magdivorsya ka na agad pagkakasalan kita. Yan, hindi ako moderna. Naging asawa mo si Peishi, hindi ko naisipin. Ang mga nangyari dati, basta gusto mo pa. Bumalik ka sa akin, ikaw pa rin ang. Asa ako, si Hansky. Masaya pa rin tayo tulad ng dati. Hindi na kailangan kasal na ako kay Shini. Hindi na ako babalik pa. Ang pamilya and I pay. Hindi biyak mas mayamon at may kapangyarihan kaysa sa pamilya nating hi. Ha? Wala ka namang alam, pero pinapagawa ka pa rin niya. Trabahong wala kang kalam-alam, pinakihirapan ka niya. Ano bang kaya niyang gawin kumpara sa akin? Ang buhay na walang alam talaga bang bagay sa akin? Hindi. Makasarili ka lang, minamaliit mo lang ako. Noong bagong kasal pa lang tayo, tinanong ko. Gusto kong magtrabaho, pero sinabi mo wala akong alam. Hindi na kailangan magtrabaho, manatili ka lang sa bahay. At hintayin akong umuwi. Umuwi na ako. Yancy, gusto kong magtrabaho. Naiinip na ako sa bahay, wala akong ginagawa kundi maghintay sa iyo. Ay, wala kang alam, kapag lumabas ka, maapi ka lang. Et pagod na pagod ako sa trabaho. Gusto kong makita ka agad pag uwi ko. Sige na. Hindi ba maganda ang ganitong buhay? Ha? Walang problema sa buhay mo. Nasa bahay ka lang, gusto mong mamimili ka. Gusto mong bumili ng yebak? Bibili ka ng yebak? Mabuti naman. Masyadong mabuti hanggang sa wala na akong kakayahang mabuhay. Masyadong mabuti hanggang sa mawala ka, wala na akong matatakbuhan. Gusto ko na lang sumama sa iyo sa kamatayan. Ikinalong mo ako sa bahay, itinuring mo akong ibon sa haula. Para sa iyo lang ako nabubuhay, pero hindi ko gusto ang ganong buhay. Nyen. Hindi ko talaga alam na ganito ang nararamdaman mo. Pero okay lang niyan. Pumalik ka lang. Kung gusto mong magtrabaho ka. Kahit wala kang alam. Pumunta ka sa tabi kayo, maging sekretara mo ako. Alam kayo Englaha. Tutulungan kita. Akala mo ba? Kapag wala ako sa tabi mo, wala na akong silbi, Yancy. Kahit walang pagkukunwari mong patay. Hindi tayo bagay. Si Peishi ba ang bagay sa iyo? Alam niyang wala kang alam. Pero iniwan ka pa rin dito, hindi ka man lang tinulungan. Ginagawa ka lang niyang kalaban ko. Ang pakikipagtulungan sa Nyanzen. Ang gayon nandito ako. Ang Nyenjen Group, kailangang pilihan akong partner. Nyen. Sumuko ka na. Ang pakikipagtulungan sa Nyenjen Group, sigurado akong makukuha kayo. Tiyak na matatalo ko ang pamilya Pei at ibabalik kita. Oo, Vinyan. Si Yancy ay isa sa pinakamahusay sa industriya. Laha ang kanyang MGA proposal ay naaprubahan. Sa tingin mo ba? Pababayan ang Nyenjen Group siya at papilyan ang isang Taong walang alam? Kang ako sa Ypsilono. Umalis ka na lang gini maaga pa rin G ka mapaya dito. Sa tingin ko, kayo ang hindi nakakakita ng sitwasyon. Kayo ang nagdadala ng kahihiyan dito. Ako. Tawagin ang mga gwardiya. Nyen. Ano ang ibig mong sabihin? Nyen. Nababali na SING at Wanyan. Naglakaslo pa silang saktan ka. Bakit sumusunod ang MGA guwardiya kay Nyanyan? Nyenjen. Perhong may nyen. Baka. Baka si Nyanyan talagang presidente ng Nyanzen? Ano ba ang ginip mo? Kang may kakayahan SI Wanyan. Matagal na niyang ipinagmayabang sa buong mundo. Paano niya? Itatago ito hanggang ngayon? Sa tingin kao, binayaran lang niya ang gaya guwardiya para agawin sa Ypsilono. Ang partnership ng Nyanshan. Nyan, pasensya na. Pwede kitang pagbigyan sa lahat, pero sa partnership na ito, ako ang dapat manalo. Hindi kayo nakita ang presidente ng Nyenjen Group noyon. Makhang kailangan kong pumunta sa investment fair para makapag-usap ng personal. Ang gayon, ang matagal nang hinihintay na. Presidente ng Nyenjen Group ay lalabas ng personal. At personal niyang ay anunsyo ang MGA. Future partners ng Nyenjen Group. Abangan. Pagkatapos ng araw na ito, ako nang magiging asawa ng presidente ng Family Sanan City at si Wanyan. Ay magiging isang inabandonang babae. Nyanyan, pagkatapos ng diaraf na ITO, babalik ka sa akin at hindi na kita pakakalan. Zige. Wen ay isang bihirang henyo sa negosyo. Sa loob lamang ng kalahating taon, nailabas niya ang Nyanshan sa mundo. Narinig ko na. Zige. When ng Nyanshan Group ay talagang ang may-ari ng P Group.
Ayaw niyang gamitin ang kanyang posisyon kaya itinatago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Hanggang ngayon. Ay, narinig ko rin yan. Si Wen, mayroon siyang isang ex-husband. Siya ay nasaktan ng todo. NG Jesus ba na yung bago nagdesisyon na mga malakas? I didn't attack Ong Yanjin. Kaya pala, ex-husband Naya, deserve Naya yon. Itinapon niya ang isang napakagandang biyaya. Hindi ba sinyan ang tinutukoy nila? Imposible. Hindi pwedeng si Wen yan. Kung siya ma'am. Edi bagsak Ong He Corporation. Hindi mangyayari yun. Ngayon, malugod nating tinatanggap. Ang presidente ni Genians Group na si Wenya. At Ong Kanyong Asawong SI Pastry. Ni Aniang, tama ba ang narinig ko? Ong Presidente ng Yanjin Group. Ay ikaw? Wala ka namang alam. Paano nangyari to? Ako nga. Una, gusto kong sumali sa investment firm ng Yanjin Group. Para makanap NG Partners. Pero hindi ka o inakala. Na si Wenya pala ang presidente ni Genians Group. Ang presidente ng Yanjin Group. Ay talagang ikaw? Paano pwedeng ikaw? Mahirap paniwalaan na ako. Nga, sa paningin ni Emil Shen, wala akong alam. Pero sayang, sa 6 na buwan mong pag-aaral. Hindi ako nagpahinga. Ngayon, baka mas alam ko pa ang business plans kaysa sayo, Yina Shen. Tiyak na maghihiganti si Wenyan. Kung mabangkarote ang He Corporation, ano na ang mangyayari sa akin? Sino na ang magbibigay sa akin enge marandyang buhay? Si Nadia Moto, di ba? Gaste mong pagtawanan ako. Pinagasa emo ako na makukuha pa kita. Tapos winasak Montag. Heyanzi. Paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo si Wenyan. Pero nung ikakasal ka, nagpanggap kang patay. Tapos nung mag-aasawa na siya, ginulo mo siya. Pinahirapan mo ang buhay niya. Ito ba? Ang paraan mo ng pagmamahal. Ang pagmamahal mo ay sobrang selfish at weak. Nakakahiya. Heyanzi, binabalaan kita. Isang beses lang to, huwag kang magpakita sa paningin niya. O kung hindi, tignan natin kung may pangalawang pera ang He family. Para mailabas ka sa kulungan. Tama si Shi, seryoso ka nang nakakaabala sa buhay ko. Hindi na kita pagbibigyan pa. Ito ang testamento mong ibinigay sa akin, kung saan inilipat mo ang mga shares ng pamilya He sa akin. Ito ang pangako mo sa akin. Pinasil ko ito sa abogado, pero hindi kita hayaang paulit-ulit na. Lumabas sa harap ko at ni Shi. At gambalain ang aming buhay. Testamento. Niyan, mahal kita. Ang testamento na ito ay ang lahat ng aking kayamanan. Kan sakaling movala ako balang araw, ito ang magiging proteksyon emo. Sa batas, ikaw ay si Helen Chuan. Hindi mo na mahahanap. Ang ebidensya na ikaw ay si Heyanzi. Pwede kitang idemanda at kunin ang lahat ng pag-aari ng pamilya He. Heyanzi, ikaw ang may kasalanan nito. Paumanhin. Lahat nege problema mo ay dahil sa akin. Itong testamento ay kompensasyon sa lahat ng hirap na dinanas emo. Ito ang kabayaran Montag. Bakit? Dapat sa akin ang lahat nerde patari nerde pamilya He. Nawala ang anak ko, nawala ang asawa ko. Nasira ang pangalan ko. Bakit pera mo pa ang kukunin ko? Bakit? Kasalanan Montag ito lahat. Ako. Ayaf ka o. Kung hindi emo ako pabubuhayin, mamamata ka. Heyanzi,
Nyen. Mahal mo pa rin ako? Mahal kita? Handa akong mamatay para sa iyo. Nakikiusap ako, lumingon ka. Lumingon ka at tingnan mo ako. Pwede ba? Heyansi. Kinasal na ako kay Shi. Mahal ko siya. At buntis na ako. Yan. Talaga? Ito ang sorpresa na sinasabi ko sa iyo. Magiging ama na ako. Niyan, ang yaman-yaman emona. Bakit Montag pinabagsak ang pamilya Vin? Weng Subay. Ikaw na lalaking umasenso dahil sa nanay ko. Nagkaroon pa ng kabit. Pinatay ang nanay ko. At ginawa akong panangga sa negosyo. Akala mo ba patatawarin kita? Paano mo ako kinakausap? Ako ang nagluwal at nagpalaki sa iyo. Ito lang ang kabayaran mo sa akin? Nagluwal at nagpalaki sa akin. Kailan mo ako nagluwal at pinalaki? Puro pagmamalupit lang ang ginawa mo sa akin. Inaalipusta mo ako, ginawa mo akong batang walang ina. Ikaw ay isang walang utang na loob. Hinawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kang wala ako. Mayroon ka bang magandang buhay na ganito? Ngayong nakasampa ka na sa matas na sena, tila isang tandang na naging gintong phoenix. Ayaw mo na sa iyong ama. Weng Subay. Noong pinatay mo ang aking ina, dapat mong tanggapin ang lahat ng ito. Kung gayon, sabihin Montag. Ano ang gusto mong gawin ko para tulungan mo ang pamilya, eh? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa aking ina. Ano ang sinasabi Montag? Lumuhod ka. Magmano ka. Sabihin mong nagkamali ka. Si. Luluhod ako. Pasensya na, nagkamali ako. Lakasan mo. Mahal. Nagkamali ako. Hindi kayo dapat ginaang pagtataksil sa iyo. Lalo na ang pagkagaw sa iyong arayarian para sa sarili kao. Mahal, nagkamali ako. Pasensya na. Inay, huwag mo akong iwan. Inay. Narinig mo ba? Humihingi siya ng tawad. Sa wakas, humingi siya ng tawad sa iyo. Sapat na ba ito ngayon? Hindi sapat. Hindi kailanman sasapat, Weng Subay. Kahit mamatay ka, hindi mo mababayaran ang pinsalang ginawa mo sa akin at sa aking ina. Gusto kong maghirap ka sa iyong buhay. At mabuhay ng mag-isa. Upang magbayad sa kasalanan mo sa aking ina. Pero huwag kang mag-alala. Sa araw ng iyong kamatayan, ako ang mag-aasikaso ng iyong bangkay. Ikaw, Wenyan, naglakas loob kang lokohin ako. Sabi ng doktor, stroke ang dahilan ng iyong pagkaparalisa. Sa hinaharap, sa kama ka na lang mamumuhay. Tay, pagkatapos, ikaw na lang ang mananatili sa kama ng ospital, humihingal sa hininga. Hindi mo na ako maaabot pa. Kapag namatay ka na, babalikan kita para ilibing ka. Shi. Magiging maayos ang lahat. Shi. Handa na ba ang nursery? Handa na, nasa ikatlong palapag ng bahay ng mga Pei. 100 square meters na malaking sala, may ribadong playground at swimming pool sa labas. Sige, dalhin mo rito para makita ko. Puntahan mo, tanggalin ang nursery.
Dalhin sa ospital para makita ni Boss P. Oo. Ang postpartum care nurse ni Mrs. Nahanap na ba? Puntahan Montag, yung 500 postpartum care nurse. At 3,000 yaya sa Beijing, ipatawag mo lahat sa akin. Boss Pei, lumabas na ang hatol kay Shen Zhao Y. Kung lumabas na, dalhin mo rito. Ang ibig mong sabihin, ang hatol kay Shen Zhaoyi. Oo. Gaano katagal ang hatol? Oo. Congratulations, Boss Pei, Bobby Ong Anak Ninyo. Yan. Heyansi, dumating ako para bisitahin ka. Para iligtas ako, nasugatan ka ni Shen Zhaoyi. Sa nerve at naging paralitiko, matagal na rin akong nag-utos ng abogado. Para mag-file ng kaso, ngayon ay para sabihin sa iyo ang resulta. Si Shen Zhaoyi, dahil sa intentional injury, ay nahatulan ng 30 taong pagkabilanggo buong buhay niya. Ay sa loob ng kulungan na lang. Tungkol naman sa iyo. Niligtas mo ako, hindi ko kinuha ang shares ng pamilya He. Iniwan ko kay Lolo He para sa pensyon niya. At para sa hospital bills mo sa habang buhay mo, sapat na. Pinanganak na ang anak ko at ni Shi. Magsisimula na ako ng sarili kong buhay. Mula ngayon, hindi na kita bibisitahin. Heyansi. Paalam.